Pinatindi pa ng militar ang aerial bombing laban sa teroristang grupong Maute. Sa gitna ng bakbakan, tumambad ang mga sira-sirang gusali at mga kalsadang puno ng mga nagbagsakang poste. Mula sa Marawi, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mel, sa ika-14 nga ng araw ng operasyon para mapatalsik itong grupong Maute sa sentro ng Marawi ay lalo pang pinaigting ng militar ang kanilang aerial at artillery bombardment. Mula sa FA-50 jet na nagbagsak ng bomba kahapon hanggang sa Agosto gunship at MG-520 attack helicopters na umatake gamit ang kanilang mga rocket at 50 caliber machine guns kanina. Target pa rin ang operasyon ang mga pinagtataguan ng mga sniper ng grupong Maute. Sa aerial video ito, makikita ang usok mula sa mga binombang target malapit sa pampang ng Lake Lanao. Ang mga pwesto ng Maute na tinatama ng airstrike, kung hindi man nawawasak ay tuluyang nasusunog, tulad ng gusaling ito na binomba Sabado ng hapon. 38 sundalo at pulis na ang nagbuwis ng buhay dito mula nang magsimulang bakbakan noong May 23. Marami sa mga nasawing ito, tinamaan ng sniper ng mga terorista. Those enemies are using high-rise buildings. They're placing their sniper capabilities, their battle positions. Ang tindi ng bakbakan, kitang-kita sa video ng mga rescuer na sumundo sa mga papatakas na sibilyan kahapon. Binigay ng MILF ang video na ito sa GMA News at ipinaalam namin ang paggamit at pag-ere nito sa GPH MILF Peace Corridor Panel. Makikita sa video na pagtawid ng Bayabaw Bridge patungo sa commercial district ng syudad, mga sirasirang gusali at kalsadang puno ng nagbagsakang poste at debris ang bubungad. Kaya naman ang mga natrap na residente sa lugar, hirap sa paglikas. Ang iba binitbit na ng mga volunteer mula sa GPH MILF Peace Corridor para lang mabilis na makaalis sa lugar. Bukod sa debris, nagkalat pa raw ang mga bangkay sa kalsada. Ang Philippine Marines muling nakakuha ng matataas na kalibre ng baril, mga bala, at maging mga communication equipments gaya ng cellphone, two-way at CV radios. Iniwan na raw ito ng mga teroristang tumatakas sa matinding aerial bombardment. Sa pinakuling impormasyong ating natanggap, Mel, 178 na yung namamatay sa nangyayaring bakbakan dito. At ngayon, bagamat kumagat na yung dilim, ay may manaka-naka pa rin tayong mga narinig na mga pagsabog katunayan. Kanina bago dumilim, ay meron pa tayong namataan na malaking sunog malapit dito sa area na binabantayan naman ng Philippine Marines. Kaya't patunayan na hanggang sa dumilim ay talagang patuloy pa rin yung isinasagawang artillery bombardment ng militar. Doon naman sa 138 na namatay sa bakbakang ito, Mel, ay 120 rito ay mga teroristang Maute at ISIS. 30 naman mula sa tropa ng gobyerno at 20 ang mga sibilyan. Yan pa rin ang latest mula dito sa Marawi, Mel. Rafi, pwede magtanong lang ako ng isa, ha? Sa haba ng labanan na yan, at talaga namang hindi mahinang labanan yung natunghayan natin itong nakalipas sa mahigit 1 linggo. Meron na bang hinala ang authorities kung saan kumukuha ng sandamakmak na armas na katulad ng pinakita mo sa video mo? Saan nanggagaling yung armas ng mga kalaban nila, Rafi? Well, marami tayong mga intelligence reports na naririnig at napapakita sa atin ng ating mga kaibigan, Mel, pero marami dyan hindi pa tayo pwedeng i-reveal. Pero as much pwede nating masabi na sinasabi ng mga otoridad dito ay nakapag-mass up na yung ibang mga miyembro ng Maute at ISIS dito sa sentro ng Marawi. At meron ding mga impormasyon na natatanggap sila na meron nga talagang mga tumulong sa kanila within the city. Pero ayon naman sa mga opisyal ng syudad, Mel, ay kung meron man, konti lamang ito at talagang kinukondem daw nila itong mga ito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.